2,000 estudyante naghihintay para mabigyan ng 5,000 pisong educational assistance. Pagkat paulit-ulit natin sinasabi sa gobyerno na talagang libre na ang edukasyon sa Pilipinas. Pero ang totoo, alam naman natin na marami pa rin gastusin liban sa tuition fee na naglibre nga. Dahil alam naman natin ang pamasahe, pagkataas-taas ngayon, and then ang mga gadgets, devices, Wi-Fi, data, na kung ano-anong kinakailangan ng mga kabataan, na kung tutuusin, di ka na makapag-aral kapag hawak ng mga gadget na ganyan at wala kang load. Kaya matindi pa rin ang gastos at mabigat pa rin sa mga hihirap na pamilya. Kaya kahit paano, sana makatulong to. Nagpapasalamat ako sa DSWD, talagang hinabol nila. Sabi ko, pinagtatakaan ko nga kung saan sila magpipisto at halos wala nang natitira. Ang United Front na lamang. Yung doon sa lugar ng nanay ko, sa Samar, may United Front Pangkapraso at may mga kalat-kalat na mga NPA. Pwede siguro kausapin, higit sa lahat, alukal ng hanap buhay at pagbabalik loob sa ating pamahalaan. Ang mga problema na hinaharap natin ngayon, ang katapat ay hashtag ay may solusyon. Ang ugat ng problema ay bigyan ng solusyon. Hashtag ay may solusyon. Genuine Ilocana si Aimee IGI, half Inday may dugong waray. Si Aimee presidential daughter at siya ang kauna-unahang youth leader. Noon kabataang barangay, ngayon sa guni ang kabataan. Sa KB nagmula mga kilalang pangalan na ating hinahangaan sa kasalukuyan. Anak ng presidente sa showbiz umiin. Ay, gaganda nila. Gaway. Sino bang nagpagkanak na walang himala? Mga klasikong pelikula ang oro, plata, mat. Sino bang nagsimula ng orig? Pinoy music, metro pop, musikero binigyan ng big break. May hugot dahil kanyang pinagdaanan ang problem solving ng bagong lipunan. Ang kahirapan hindi na dapat lumala. Bawat Pilipino ay mayroong mapapala. Lakas makaimbyen at presyo sa pamilihan. Ang sagot dyan ay nasa kabukiran. Bigyang suporta ang mga magsasaka. Ibenta sa merkado sa murang halaga. Mga basic needs ma-afford for more. Green revolution, we have done this before. Throwback shopping sa kadiwa. Lahat ng bilihin ay abot kaya. Maupa! Ang mga problema na hinaharap natin ngayon, ang katapat ay hashtag ay may solusyon. Ang ugat ng problema ay bigyan ng solusyon. Hashtag ay may solusyon. Mula sa local, umakyat sa kongreso, ay may squad goals para sa mga Ilocano. Ilocos Norte, Super Brand Hall of Famer. ISO accredited na si Aimee naging governor. Sa Ilocos Norte, 20 plus lang ang bigas. Ay apo! Food security ay wagas. Sa windmill, sustainable ang kuryente. Low carbon emission, hindi sa oil nakadepende. Drug free na po buong Ilocos Norte. Kaya mga investors dito na wiwili. Sa malayo sulok ng DJ Banger ay may nagtatayo ng mga call center. Kay Ma'am si Aimee, tourism makes life better. Kaya naman proud to wear Inabaw. Mga designers, super tado si Manang. Dahil maraming Becky dyan. May cruise ship dumadaong sa Curimaw. Mga turista sa IN napapawaw. Pagod food, empanada at kapurpurawan sa San Jose. Pasampi tayo dyan. Ilocos Norte ay teleserye capital. Sa primetime TV laging tinatanghal. Todo suporta sa production of filmmakers. May pa-party para sa headbangers. Ang mga problema na hinaharap natin ngayon, ang katapat ay hashtag ay may solusyon. Ang ugat ng problema ay bigyan ng solusyon. Hashtag ay may solusyon. Kahit single parent siya ay determinado, ay may squad goals, sa Senado may problema.
At tuwa-tuwa ako mapunta dito sa Quezon City University. Andito ang ating minamahal na konsehal, andito ang ating presidente Tess, at 2,000 estudyante naghihintay para mabigyan ng 5,000 pisong educational assistance. Pagkat paulit-ulit natin sinasabi sa gobyerno na talagang libre na ang edukasyon sa Pilipinas. Pero ang totoo, alam naman natin na marami pa rin gastusin liban sa tuition fee na naglibre nga. Dahil alam naman natin ang papasahe, pagkataas-taas ngayon, at ang gasolina, puros imported, andyan din ang mga gadgets, devices, Wi-Fi, data, na kung ano-anong kinakailangan ng mga kabataan, na kung tutuusin, di ka na makapag-aral kapag walang hawak ng mga gadget na ganyan at wala kang load. Kaya eto nga, nagmamahal, meron pang pagkain na alam naman lahat ng may bahay, nagtaasan din, at uniforme, kung ano-anong project, mga extracurricular. Kaya matindi pa rin ang gastos at mabigat pa rin sa mga hihirap na pamilya. Kaya kahit paano, sana makatulong to. Nagpapasalamat ako sa DSWD, talagang hinabol nila. Sabi ko, ipasok natin sa November para birthday gift ko pa rin. Dahil naniniwala ko, pag pinamigay ang regalo sa birthday, hindi ka na tatanda. Sila na ang bahala. Ayun. So, thank you very much sa ating media sa pagdaupang palad ninyo rito sa atin. Good morning, ma'am. Terry TV. This is po Philippine Vloggers din po. Ma'am, kung po nagkasundo ang pamahalaan natin para sa panibagong pesto, agree po ba kayo dito? Hirapan ako. Hindi ko marinig maski ano. Sorry. Ma'am, ano po, Terry TV, this is po Philippine Vloggers din. Kung po nagkasundo ang pamahalaan sa NDF para sa panibagong pesto, agree po ba kayo dito? Sa panibagong Pesto. pisto. Sa NDF po. Pinagtatakaan ko nga kung saan sila magpipisto at halos wala nang natitira. Ang United Front na lamang. Yung doon sa lugar ng nanay ko, sa Samar, may United Front Pangkapraso at may mga kalat-kalat na mga NPA. Pwede siguro kausapin, higit sa lahat, alukan ng hanap buhay at pagpabalik loob sa ating pamahalaan. Dahil alam natin may 1,000 sa kanila na hindi makahanap ng trabaho dahil nasa record nga nila yung iba't ibang krimen, iba't ibang mga paratang. Kaya ito nga, yung ceasefire para sa Pasko, traditional na at dapat kilalanin din. Alam naman natin yan. Sa BARM, isa pang problema. Kaya kinakailangan siguro tratuhin rin ng maigi para magkaintindihan. Hanggang ngayon, ang iba't ibang mga pinagkasundoan sa BARM ay hindi pa na isa sa tupad. Kaya kailangan sa lalong madaling panahon, gawan natin ang paraan para mabalik loob ang mga dating MI, MNLF, BFF at kung sino-sino pa ay mabalik na sa ating lipunan. Okay. Good morning po. Lintag TV po from Philippine Vloggers Elite. May mga panawagan po na kiluhan ng bentahan ng itlog at Kiluhan? bentahan po ng itlog. Pabor po ba kayo? Well, depende yan sa mga nagbebenta, yung mga egg producers natin. Matagal na nilang tinututunan to dahil ang mabebenta lamang yung malalaki, syempre, kasi kiluhan na. Kawawa naman yung maliliit. Samantalang alam naman natin na sa Batangas, halimbawa, kung saan nanggagaling ang halos lahat ng itlog dito sa Maynila, talagang nagtaasa na ang presyo ng pagkain ng mga manok. Nagka-problema pa sa avian flu, kaya nagtal na naman ng sangkatutak ng manok noon. At talagang hirap din ang ating egg producers. Kaya nagmahalan, pati itlog, pambihirang buhay ito. Kaya ito nga, isipin natin kung anong maganda. Pero ang sabi naman ng egg producers, kung may maayos na pamamaraan, bukas naman sila sa kiluhan. Dahil dati, ginagawa namin yan sa bawang sa Ilocos, na yung maliit na bawang, yung mga bubot, iba ang presyo doon sa class A. So, baka pwedeng gano'n, i-categorize. Kaya nakakalito yan. Baka lumaganap rin ng dayaan dyan. Follow-up question na lang po, ma'am. Nagsimula na raw po ang po sa Cebu ang bentahan po ng 20 pesos per kilo ng bigas. Ano po masasabi niyo dito? Di mabuti naman, pero ang kinatatakutan ko, aasahan niya ng tao, pagpaplanuhan ng ating mga may bahay, hindi naman masusustento yan ng matagal na panahon.
kasi subsidized yan. Ang mahalaga, hindi yung subsidized. Ang mahalaga, pero sa ngayon, sa Pasko, why not, ano? Magandang regalo yan sa ating lahat. Kaya lang, ang hunot-dulo niyan, ang tunay na solusyon, pagtibayin at palakasin ang ating mga magsasaka. Alam naman natin yan ang talagang solusyon. Make the Filipino farmers competitive and strong. Yan lang naman ang tunay na solusyon. Yung subsidy, pansamantala lang yan, habang may pera. Pero hindi naman na napakayaman ng ating budget ngayon. Hirap na hirap nga kami sa Senate dahil ang pinakamahirap, gumawa ng budget para sa 2024 kapag alam naman natin kapos ang budget. Yes. Yes, ma'am, sa GMA Pasensya, pag naintindihan ko, sasagutin ko ang alam ko. Ang GMA Integrated Yes po. News, ma'am. Regarding lang, ma'am, dun sa statement ni Speaker Romualdez Ano ba na sinabi? magkakaroon ng tamang panahon kung sa regarding ICC, ma'am. Ah? ICC, yes. Magkakaroon ng tamang panahon para sa hearing kung saan lalabas yung arguments ng mga kongresista, yung pabor at hindi Okay. sa pagpasok sa atin. Package. May interparliamentary courtesy, no? Interchamber courtesy. Ibig sabihin, syempre, malaya at dapat lamang gawin ang Kongreso ang nais nila. Pero kami sa Senado ay naniniwala na talagang walang kinalaman ng ICC sa Pilipinas. Sa amin, may naghain ng isang resolusyon at tinaabangan ko kung kanino ma-i-refer. At i-hearing namin, pero hindi katulad nila, siguro para sa akin kasi hindi naman masyadong priority yan. Mas prioridad yung kumakalam na tiyan, yung talagang tumatama sa bituka, yun. Ito na lang tayo tumutok. Yes, ma'am. Isa pa po. Yung dinner daw with President Bongbong Marcos sa Alin? dinner with Kagabi. yes, ma'am. Oo, tsikahan lang yun. Ang hinapi-api doon si Senator Gatchalian. Yun lang. That's all. Thank you. Wala, nagkabiruan lang kung kailan pa magpapakasal. Naiinip na kami. Kahit mabait si Bianca at nagtitiis kami, inip na. Thank you, ma'am. Ayun. So, maraming salamat. Nagkaroon nga ng ICC resolution dyan sa Senate. Di ko alam kung kanino i-refer. Pero tulad nga ng sinabi ko, ang damdamin ng mga senador, unahin muna yung budget kasi nag-iintay ang tao. Katulad ng mga kabataan dito, nag-iintay kahit mainit, kahit na-late yung DSWD, tsatsagain nila yan kasi kailangan talaga nila yung 5,000 pisong educational assistance. Doon muna tayo tumutok, doon sa mahalaga. Yung mga eskwelahan natin, maswerte nga yung QCU, kahit pa paano, yung Unipass, dumarating kahit huli na. Ayun. Pero yung ibang eskwelahan, nakilala ko sa Jensen, yung mga nasa Cebu, hindi umaabot ang kanilang Unipass. Kaya hirap din yung mga eskwela. Marami talagang problema sa ating bansa. Nagre-recover pa tayo. Hindi pa tayo todo bangon mula sa COVID. Ang mga negosyo, naghihikahos pa. Yung iba, marami pa rin sirado at hindi na makapagbukas. Kaya siguro yun ang tutukan natin yung mas mahalaga. Thank you po. Thank you. Okay na? Thank you po. Thank you, ma'am. Salamat.